K-Channel News with Comedy Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagsulong ng kalokohan. Sa ulo ng mga nagkatarataduhang mga balita. Yes, it's of your tongue because it is not described as your medical graduation. Okay? Principal sa gitna ng graduation ceremony sa Antique. Inanunsyo na pinagbawal ang pagsusuot ng tuga sa gitna ng programa. Mga ilang mga estudyante, no choice kundi maghubad para na rin sa kanilang diploma. Ang responde ng DepEd, sinibak sa pwesto ang principal. Security guard sa Osmeña Boulevard nagmalaksyon sa matapos na nagpahabol sa mga pulis at SWAT team. Nang parang aksyon na nabubunot ng security guard, pulis binarel sa paa ang security guard. Ano kaya ang pinakapulot dulo kaya nito? Alamin! Ministro ng Iglesia ni Cristo sa Staten Island sa New York, arestado matapos di umano makipagkita sa isang minor de edad. Ang ating sa mga news anchor na si Red Soler, inalsa at tinulak hanggang sa nabagsak sa monoblock sabang sa kanilang guidance nila. Ano kaya ang dahilan kung bakit nila ito ginawa? Alamin! At sa Celebrity Patrol, mga ilan sa mga bigating pangalan sa Pilipinas at sa buong mundo pumanaw na ngayong buwan ng Abril. Ay, buti man lagi. Resulta sa kabulan absent. Paday, mo ka man. Buat mahal. March series absent. Lakato. So, kinsa ta sa May? May. No? Different pa ma'am. Wow. After nata lang abad na tarni kay late kaya na. Ikaw mo sa lang gudin mo. Yung intro ni mo bro. Magandang umaga, tanghali, hapon, o gabi, magdamag sa inyo lahat. Ako po si natin naman, Mark niya. Kailangan mo 11, 16, gikan pag August 2021. Adi. Kuha naman to, October na August. It's been almost 4 years. Huwag ka na pulit na? Wala. Mga bulan na. Nabungan ako sa itingog na ako eh. Inusta na. Bugay na po. Mga balita. Ngayon, sa 5 ng Mayo, taong rapport, di ba? Principal. Okay, ito sa script. Okay, go. Sinibak na sa pwesto ang principal ng Colonel Roberto Albellion National High School sa Lawaan matapos ang controversial incident sa graduation ceremony noong 5 ng Abril. Si Principal Inos Viviana Nietes ay inalis na sa kanyang posisyon kasunod ng
investigasyon ng Schools Division of Antique. Nagugat ang insidente sa isang viral na video na nagpapakita umano kay Nietes na inutusan ng mga estudyante na tanggalin ang kanilang mga toga bago tanggapin ang kanilang diploma. Sa kumalang na video, marinig si Principal Nietes na nagsasabing ang toga ay hindi prescribed as your uniform for graduation. So, yes, take off your toga because it is not prescribed as your uniform for graduation. Okay? School uniform with your ribbons and your tabla. That's all. Mabilis na umani ng kritisismo at pagkabahala ang insidente sa publiko lalo na online. Bilang tugon sa malawakang patikos, mabilis na bubuo ang Schools Division of Antique ng isang fact-finding committee upang imbestigahan ang pangyayari. Kinumpirma ni Eric Cortejo, Division Information Officer ng SDO Antique, na kasalukuyan silang kumukuha ng impormasyon mula sa magkabilang panig at nagpasya na ang pagtanggal kay Nietes sa kanyang posisyon ay agarang hakbang habang patuloy ang formal na investigasyon. Hiningan ng DepEd ng ayon sa kanyang Department of Education Order number 009 Series of 2023. Hindi hinihingi ang paggamit ng mamahaling kasuotan sa graduation at moving up ceremonies. Pinapayagan ng toga o sablay bilang karagdagang damit, ngunit ang pangunahing inirekomendang kasuotan ay casual o formal o ang school uniform. Upang maiwasan ng sobrang gastos, binibigyan diin ng mga tuntunin ng DepEd ang pagiging simple at eksklusibo ng mga seremonya. Inklusibo yan. At dapat napigilan ang kasuotan na abot kaya at nagtataguyod ng accessibility at inclusivity. Tiniyak ng Schools Division of Antique sa publiko na matatanggap pa rin ng mga magtatapos ang kanilang mga credentials at bibigyan din ng suporta para sa kanilang mental well-being. Napag-alaban din na si Nietes ay dating principal ng Lawaan National High School kung saan ay meron din umanong mga dating panawagan para sa kanyang pagpapatalsik. Inaasahan ng karagdagang update mula sa Schools Division of Antique sa pamamagitan ng kanilang official na channels habang patuloy pagkalap ng detalye sa kaso. Isang grass fire ang naganap noong ika-3 ng Abril sa bayan ng Lunca sa Cebu. Kaagad sinundan ng team ng fire truck na sumugod sa lokasyon ng sunog. Pagdating sa lokasyon ay naakula na ang apoy ay sa mga residente ng lugar. Punot, dulo, lamang na huwag nating daog sa sagbot at ng mga bata. Mabilis kumalap ang apoy dahil malakas ang hangin at muntiig nang madamay ang isang bahay sa pinangyarihan ng sunog. Kung paano mo saan ang daong, i-search mo sa Google. Bala action movie ang nangyari sa Osmeña Boulevard na kung saan ay ang security guard ay nakipagtubulan sa mga pulis at kalaunay pinarin sa paa ang CQ at nakahiga na lang sa gitna ng kalsada. Sa pananaliksik ng K-Channel News, ang pinagkulang na naman ay kuha sa binig ito na kuha mula sa isa sa mga nag-comment sa video kung saan makikita na inagaw ang isang babae sa dalawang lalaki. Isinariya ng security guard. Marami naman spekulasyon na ito raw ay kidnapping dahil nga sa pwersa na inagaw ang babae. 10 minutes ang nakalipas o 10 minuto ang nakalipas ay doon na nangyari ang insidente na nakikipagpabulan sa mga pulis. Arestado ang ministro ng Iglesia ni Cristo sa St. Island sa New York dahil nga sa kaso na pagtatangka umano sa pagkikita ng may isang minor de edad. Nako po. Ang ministro na nakikilala si Glennon Payabyab, isang Filipino-American citizen, ay nadakip patapos ng isang operasyon ng mga undercover agent mula sa organisasyong Protect Our Children at ng New York Police Department o NYPD. Ayon sa mga ulat, nagpadala ng sunod-sunod na text si Payabyab sa minor de edad at inalok itong magkita. Maraming pagkabahala ang idinulot ng insidente sa komunidad, lalo na sa mga magulang. Nagpahayag ng matinding takot si Lisa Betlan, isa sa mga kapitbahay ni Payabyab para sa kaligtasan ng kanyang anak dahil sa pangyayari.
nahaharap si Bayadir sa kasong misdemeanor charge na endangering the welfare of a child. Pero nakapagpiyansa siya at nakalabas lang ng kulungan wala pang 24 oras matapos arestuhin. Ito ang lalo't nagpaintang ulo at nagdulot ng pagkadismaya ng mga tao. Mali rin nabuhay mga usap-usapin tungkol sa iba pang kontrobersya kinarap ng Iglesia ni Cristo noon, kabilang ang mga akusasyon ng pananakot at iba pang isyo. Ang isang aking news anchor na si Ray Soil inasa ng kanyang mga classmate at kabagsak sa Moonblock sa career guidance. Ano kaya ang dahilan? Ang dahilan din naman ay sa kanilang page sapagkat habang nag-receive schedule number ng kanyang grupo ay walang kung ano-ano ay bigla nasa ng mga classmate hanggang nahulog siya sa Money Block. Para sa Celebrity Patrol, nagbabalita dyan si Kenyan Kaniga. Kenyan! Sunod-sunod na pagpanaw ng mga kilalang personalidad ngayong buwan ng Abril. Sunod-sunod na malalaking pangyayari ang nag-isa sa buong Pilipinas at maging sa iba't ibang panig ng mundo. At sa pagpanaw ng mga ginagalang na personalidad at sa iba't ibang larangan. Narito ang aking pagpapalala. Nagsimula ang serye na malungkot na balita sa pagpanaw ng ating minamahal na OPM icon. Ang nag-iisang Pileta Corrales na tinaguriang Asia's Queen of Songs. Ayon sa anunsyo ng kanyang anak na aktres na si Jackie Lo Blanco noong ika-12 ng Abril, pumanaw si Miss Pileta sa edad ng 87. Si Pileta Corrales ay pinanganak na Pilar Garrido Corrales noong August 16, 1939. Sa Barangay Lahog sa Cebu. Simula pa lang ng kanyang karera, agad siyang namukod-tangi sa kanyang kakaibang boses at pagganap sa entablado. Siya ang itinuturing na unang Filipina na nakapag-perform sa sikat na Caesars Palace sa Las Vegas. Naging popular din ang kanyang awiting A Million Thanks to You, na nagpatunay sa kanyang talento na umaabot sa pandaigdigang entablado. Bukod sa kanyang pag-awit, nakilala rin siya sa kanyang signature bent back pose habang umaawit. Malaki ang iniwang marka ni Pileta Corrales sa industriya ng musika sa Pilipinas at sa maging buong Asia. At patuloy siyang naging inspirasyon sa maraming henerasyon ng mga mang-aawit. Naging sentro rin ng pagdadalamhati ang pagpanaw ng National Artist for Films and Broadcast Arts, ang nag-iisang Nora Honor. Pumanaw siya noong ika-16 ng Abril sa edad ng 71. Ayon sa kanyang pamilya, sumakabilang buhay si Honor matapos ang matagal na pakikipaglaban sa iba't ibang karamdaman, kabilang ang pulmonary at respiratory issues na kanyang pinagdaraanan sa loob ng maraming taon. Si Nora Honor, Honora Cabaltera Villamayor sa totoong buhay, ay ipinanganak noong May 21, 1953. Ay kinalala bilang superstar at Grand Slam actress dahil sa kanyang hindi matatawarang husay sa pagganap. Kabilang sa kanyang mga iconic na pelikula na nagpapakita ng kanyang angking talento ay ang Himala. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Maynila. Sa mga kuko ng liwanag at buna na nagbigay karangalan sa bansa sa iba't ibang international film festivals. Ang kanyang impluwensya sa sining at kultura Pilipino ay hindi matatawaran. Bilang pagkilala sa kanyang napakalaking kontribusyon, binigyan si Nora Honor ng State Necrological Service noong ika-22 ng Abril sa makasaysayang Metropolitan Theater sa Manila. Sa nasabing seremonya na dinaluhan ng mga kapwa-artista, opisyal na gobyerno at fans, naging emosyonal ang mga nagbigay pugay sa kanya. Kabilang ang mga kapwa-national artist na sina Ryan Cayabyab, Alice Reyes, Ramon Santos at Ricky Lee.
Binago niya ang kolonyal na pagtinging nagsasabing mga mapuputi lang at matatangkad ang maganda sa puting tabing. Ginampanan niya ang papel ng mga babaeng palaban at makatotohanan. Ibinahagi rin ng kanyang anak na si Ayan de Leon ang kanyang damdamin sa pagpanaw ng kanyang ina. Ang pagdiriwang ng isang alagad ng sining ay hindi natatapos sa liwanag ng kamera, kundi nagpapatuloy sa alaala, sa aral, at sa inspirasyong iniiwan nila pagkatapos isara ang kortina. Maraming salamat po. Mabuhay ang sining. Mabuhay si Nora Honor. Naganap ang huling pamamaalam at paglilibing kay Nora Honor sa pareho ring araw sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Binigyan siya ng buong militar na parangal, isang pagpakilala na binibigay malamang sa mga pinakadakilang personalidad ng bansa. Personal na tinatanggap ni Ayan de Leon ang bandila ng Pilipinas na ibinalot sa kabaong ng superstar. Ang kanyang paglilibing ay dinaluhan ng kanyang pamilya, mga kaibigan at libong-libong fans. Nagkaroon ng isang national artist po dahil sa inyong lahat. Marami siyang natulungan, marami siyang binigyan ng inspirasyon. Yun lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Maraming salamat. Na nagmamahal sa kanya, na patunay sa kanyang hindi matatawarang impluwensya sa puso ng mga Pilipino. Hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Nagluksa ang milyon-milyon sa pagpanaw ni Pope Francis noong ika-21 ng Abril sa edad ng 88. Kinupirma ng Vatican na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay cerebral stroke, coma at irreversible cardiocirculatory collapse. Matatandaan na huli siyang nagpakita sa publiko noong Easter Sunday bago ang kanyang pagpanaw, kung saan nagbigay siya ng kanyang tradisyon na Orbe et Orbe, blessing at mensahe. Sa okasyong ito, kahit sa kanyang karamdaman, pinilit pa rin niyang umikot sa St. Peter's Square sakay ng Pope Mobile upang batiin ang libong-libong mananampalataya na nagtipon doon. Isang nakagawiang kilos na nagpapakita ng kanyang pagiging malapit sa mga tao. Ang labi ni Pope Francis ay inilipat sa St. Peter's Basilica para sa publikong pagbibigay pugay. Naganap ang kanyang funeral mass sa St. Peter's Basilica noong ika-26 ng Abril, na dinaluhan ng mga leader ng iba't ibang bansa at milyon-milyong mananampalataya mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Matapos ang libing, nagpulong ang 135 na cardinal sa Sistine Chapel para sa isang conclave, kung saan kanilang pinili ang susunod na Santo Papa. Kenyan Canada, K-Channel News. At yan naman po ang mga balitang celebrity for this month. Back to you! Maraming pong salamat. Pwede, tawal lang. Sige, parang. Sige lang. Di ra ba lima niya mahulog kas monoblock? Nabulong ko ra ba kung likod ato? Hindi mo naglalay na. Lalay ko ng bali ko ng lalay ni Marol. Lalala. Ay, na. Ay, olay. Ay, lalay. Bang lalay. Huwag kayo mga lalay na. Oh, so, ay. Wala lang, so, at least, sige na lang. At, dyan, nagtatapos ang mga nakatatapos ng mga balita ngayong 5 ng Mayo, taon 2025. And hope you enjoy, guys. If you enjoy, just click subscribe and like and share to the other people in the country, in the world. And thank you. Ayun, like. Kung subscribe mo, itag si Lalay, ha?
Itag lalay. Lay, ayo, lay. Ayo, lay. Lay. Bad na lay. Buta na lalay. Buta mo ng lalay. Paniwala ko sa kasabihan. Ako'y magkasabihan. Paniwala ko sa kasabihan. Na kung sunod ka sa tagal sa buhaya, mapaakan ka. Alright! At tapos mga nakatulong mga balita, magandang araw gabi sila.